Handa kami ng mga malakihang meeting together with the mga complainants ng 1, 2, and 3 na para ma-push yung yung Senate. Meron kami hinahandang malaking mass mobilization para madinig ng mga senador yung aming clamor na. Mahigit 1 linggo matapos i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, naghihintay pa rin ng aksyon mula sa Senado ang mga naghain ng unang impeachment complaint sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mag-uusap-usap na sila ng mga complainant at endorser ng impeachment upang magsagawa ng pagkilos. Layo nitong kalampagin na ang Senado na aksyonan ng Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara. Sa gitna ito ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA, maumpisahan ang impeachment trial. Hindi naman ito ipinagtataka ng ilang House leaders, lalo na't nakapagsagawa na ng mga rally noong nakalipas na buwan para ipanawagan ng aksyon ng Kamara sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Bagaman iginagalang ang desisyon ng Senado, tila may patama naman ang ilang House leaders sa usaping kailan ba dapat umpisahan ang paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Although we understand naman may mga frustration coming from different groups, pero dapat makinig din po siguro sila sa pulso ng nakakarami. Tayo, mga Pilipino, pag sinabing immediate, may kailangan kang gawin. When you say immediate, dapat agaran. You go out of your way para magawa agad if it's immediate. Yun yung forthwith. So in my opinion that's what should be done. But again, mahirap pang himasukan yung decision ng Senate, and we respect our co-equal branch in Senate. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel, mapaaga man o hindi ang pagsagawa ng impeachment trial ni VP Duterte. Kahapon ay isinagawa ang pagpupulong ng Impeachment Secretariat kung saan may mga dumalong private lawyers at volunteer groups. Saglit din umanong bumisita sa pagpupulong si House Speaker Martin Romualdez. Dumaan lang si saglit. Siguro parang words of encouragement na this is the road we are going into. Tapos hindi na masyado magtagal kasi may mga pinuntahan pa siya na events. Samantala, itinanggi naman ni Congressman Ortega na mazi-zero budget ang House lawmakers na hindi pumirma sa impeachment ni VP Duterte. Ito ay matapos ipaliwanag ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco kung bakit siya sumuporta sa impeachment ng Vice Presidente. Anya, ayaw niyang isapanganib ang mga proyekto at programa sa kanilang distrito kung hindi siya sasama sa desisyon ng mayorya sa Kamara. Tungod ninyo, tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan o sa tibuok 5th distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto sa lungsod sa Liloan sa tibuok 5th distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. I doubt hindi naman ganun yun, kumbaga. Saka may mga kanya-kanyang local na programs na rin sila. Hindi naman po ganun dito sa Kongreso. Sa uling pahayag ng Kamara, nasa 240 na mga kongresista na ang pumirma para i-endorso ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte, binubuo ng supermajority ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.